Coach Tim Cone, pansamantala nga bang magpapaalam muna bilang head coach ng Barangay Ginebra at Coach Chot Reyes as new Ginebra head coach? Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Inabangan din talaga mga ka-idol ang ilan sa mga malalakas na player na napunta rin sa mga mahihinang team mga ka-idol, at ilan din naman sa mga malalakas na player ay pinaplanong makuha ng mga malalakas na team. Katulad na lamang ng inabangan kung sinong makukuha ng Barangay Ginebra, kasama nga dyan si Franz Sabuda. Gayun din naman si Brandre Biens mga ka-idol. At hindi rin papahuli itong si Kim Orin na player ng Barangay Ginebra sa PBA 3x3 na sa kasamaang palad mga ka-idol. Ito ngang si Franz Sabuda at Kim Orin ay inilagay ng Barangay Ginebra sa unrestricted free agency. Habang mapalad naman itong si Ralph mga ka-idol dahil siya nga ang nabigyan ng Barangay Ginebra ng 1-year contract. Gayun din naman ay kasado na rin ang drafting ng Converge Fiber Xers kung saan pumirma na nga si Andrade, Vigan Fleming at si Patrick mga ka-idol. Hindi rin papahuli ang number 2 pick ng Blackwater Bossing at big man na si Christian David mga ka-idol kung saan pumirma nga ng 2 years contract sa Blackwater Bossing. At hindi rin nagpahuli ang Northport Batangbero sa mga bagong drafty player nila. Nandyan nga itong si Cary Flores, Bren Paraiso at Fran Yu na pumirma ng 2 years contract para sa Northport Batangbero. Pumirma na din itong si Taylor Miller sa tira firma na number 12 pick mga ka-idol. Kasama pa rin ang Converge Fiber Xers, ito namang si Brian Santos ay pumirma na rin mga ka-idol. At para naman sa SMB, hindi rin papahuli itong si Troy Malilin, Kate Jimenez at pumirma ng 2 years contract sa SMB. Kumpirmado man at pumirma na nga ng kontrata ang ilan sa mga draft pick mga ka-idol. Pero kung titingnan natin ang listahan ng mga napili ng iba't ibang team, marami ang nasa unrestricted free agency mga ka-idol. Diyan nga itong si Kim Orin, Jesse Sumura, Christian Bunyag, JB De La Cruz, Nico Paranada, Reggie Boy Basibas, Raymond Binuya, MJ Garcia, Andre Flores, John Lloyd Clemente, Daniel Atienza, Joe Gomez Diliano, Shamil Ramos, J. Bulgob, Jonathan Del Rosario, Larry Arpia, Warren Bonifacio, Tonton Peralta, Kenneth Villapando, Enrique Caunan, Jan Sobrevega, Ian Herrera, Janil Ray Bauzon, Jo Marie Lacasten Santos, Franz Sabuda, JC Collar, Francis Gesini, Lorenzo Navarro, at Zach Huang. Na ngayon ay aabangan natin mga ka-idol kung may kukuha pa rin sa mga unrestricted free agent na ito dahil napakarami nga ang nagpa-draft at napili ngayong PBA Draft 2023. Habang sa naging preparasyon nga ng Gilas Pilipinas sa pagpapalit ng 5 player mga ka-idol ay lumabas na nga sa system itong si Kevin Alas, Lassiter, Ross Tolentino at CJ Perez kung saan opisyal na nga sila na sila ang makakasama ng Team Gilas Pilipinas para sa Asian Games. At para sa kabuuan mga ka-idol, nandyan nga itong si Justin Brownlee, Scary Thompson, Japet Aguilar, Jun Marafardo, Arvin Tolentino, Calvin Octana, Marcio Lassiter, Kevin Alas, CJ Perez, Chris Ross, Angie Kwame at Chris Newsome. Nagsimula na nga mga ka-idol ang laban ng Gilas Pilipinas kontra Bahrain at nakuha nila ang unang panalo mga ka-idol sa score na 89-61. Natalo nga nila ang Bahrain. Sa ngayon at base rin sa naging laban nila kontra Bahrain ay naging maganda ang ball movement ng Gilas Pilipinas mga ka-idol at maganda rin talaga ang kanilang naging team up. Nasa kabilang banda aabangan din natin ang laban ng Gilas Pilipinas kontra Jordan, lalo pat natalo nga ng Jordan ang Thailand ngayong Asian Games mga ka-idol. At syempre, pinangunahan yan ng import ng TNT at karibal nga at kalaban ni Justin Brownlee na si Hollis Jefferson. Gayun din naman mga ka-idol ay tagumpay din naman ang Gilas Pilipinas 3x3 at tinalo nga nila ang Jordan mga ka-idol. At sa kabilang banda maganda rin naman ang pinakita at nakapasok nga sa semis ang Gilas U16 mga ka-idol. Hindi na rin sila nakapagpatuloy dahil nga tinalo sila ng China. Pero sa kabilang banda na mayagpag naman ang isa sa mga star player ng Gilas Pilipinas U16 at ito nga si Kiefer Alas mga ka-idol, named as the FIBA Asia U16 All-Tournament Team. At kung babalikan nga natin mga ka-idol na naging laban naman ng Gilas Pilipinas sa Asian Games kontra Bahrain, nakapansin-pansin nga mga ka-idol na nag-iba nga ang ball movement ng Gilas Pilipinas na kahit nga kulang sila sa ensayo at kulang sa preparasyon dahil din sa mga pagbabago mga ka-idol lalong-lalo sa lineup. Natunayan pa rin talaga ng bagong Gilas Pilipinas na kayang-kaya nilang ipanalo ang laban na ito. Ayon pa nga sa ilang sports analyst mga ka-idol, malaki nga ang tsansa ng Gilas Pilipinas
na makakuha ng medalya ngayong Asian Games. Lalo pat sa bracket nga ng Gilas Pilipinas, sunod nilang makakalaban ang Thailand sa 28 nga mga ka-idol ng Setyembre at susundan niya ng inaabangang laban ng Gilas Pilipinas kontra Jordan sa September 30 mga ka-idol. Para naman sa good news mga ka-idol, kumpirmado na nga na itong si L.A. Tenorio ay cancer-free na. Base nga sa inilabas na laboratory test result mga ka-idol mula sa Singapore kung saan napapatunay na itong si L.A. Tenorio ay wala ng cancer. Sabi nga ni L.A. Tenorio, the past 8 months were really challenging for me and my family. Now I am returning to basketball for my love of the game, this time with a higher purpose. At kasado na rin mga ka-idol at ready na ang re-representa sa darating na AASL. At yan nga ang tropang Giga at Meralco Bolts na pinalitan nga ang Barangay Ginebra. Dahil na rin itong si Coach Tim Cone ay bilang naging head coach ng Gilas Pilipinas at gayon din naman ang ilan sa mga player ng Barangay Ginebra na nasa Gilas Pilipinas nga mga ka-idol. At ilan nga sa coaching staff ng Barangay Ginebra ay halos nasa Gilas Pilipinas na rin mga ka-idol. Kung kaya't kukulangin talaga sa preparasyon ng Barangay Ginebra kung sila ang re-representa sa darating na ASL. At marami din naman ang ginulat itong si Maverick Amnisi na tinuldukan na nga ang agam-agam o rumors noon na siya mapupunta sa Barangay Ginebra dahil nga pumirma na siya mga ka-idol ng kontrata at opisyal na siya nakabarangay. Sabay din yan mga ka-idol ang bigla ang pagpapalit ng head coach ng Gilas Pilipinas mula nga kay Coach Reyes sa pagbaba niya mga ka-idol ay ito namang si Coach Tim Cone ang napili bilang bagong head coach ng Gilas Pilipinas at di pa nga natin sure kung hanggang saan magiging head coach itong si Coach Tim Cone o magbabalik ba itong si Coach Reyes. Lalo pa nga ngayon at marami nagtatanong saan na nga kaya tutungo itong si Coach Reyes kung kaya't hindi rin talaga maiwasan mga ka-idol na siya'y tanungin kung maaari nga ba siyang maging head coach ng Barangay Ginebra. Kapag nagkataon pa na itong si Coach Tim Cone ang magiging head coach na talaga ng Gilas Pilipinas papuntang qualifying round ng Olympics mga ka-idol, kakailanganin niya ng full time para sa preparasyon sa Gilas Pilipinas. Kung kaya't magiging effective nga kaya itong si Coach Reyes bilang head coach o bagong head coach ng Barangay Ginebra. Naayon nga din sa naging pahayag ni Coach Reyes sa naging isyung ito, I've always thought it would be too cool to coach Ginebra. Having that never say die spirit every night behind you. In short, would have been cool to coach Barangay Ginebra. Isa rin talaga sa pangarap ni Coach Reyes bukod sa pagiging head coach ng Gilas Pilipinas ay maging head coach ng Barangay Ginebra. Na ito na nga ang tila pagkakataon. Coach Reyes na maging head coach ng Barangay Ginebra na katulad nga niya nung siya nasa Gilas Pilipinas bilang head coach, itong si Coach Tim Cone ay kailangan din talaga ng full time para sa preparasyon ng Gilas Pilipinas lalo pat nalalapit na rin mga ka-idol ang qualifying round para sa darating na Olympics. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, nababagay nga kaya itong si Coach Reyes na maging head coach ng Barangay Ginebra? O karapat dapat pa rin kaya magbalik bilang head coach ng Gilas Pilipinas itong si Coach Reyes? O mas pabor nga ba na itong si Coach Tim Cone na lang talaga ang maging head coach? Kung may kasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.